Hi mga ka-traders, magandang yaman po sa inyong lahat. Sa video naman po na ito, eto nga po guys, muli po nating i-analyze ang XAUUSD, ang gold. Sa mga kumukuha po, no, nagsumusubaybay sa ating updates. At syempre naman tayo ay nagbibigay ng mga clearer explanations and insights and nang babala sa inyo or ng warning kung kayo ay magte-trade nito. Pero again guys, bago natin simulan ng video nito, disclaimer, hindi po tayo nag-suggest or what do you call that, no, nag-advise. Depende po rin po sa inyo yan. Ako lamang ay nagbibigay ng honest insights and opinions, no, para syempre aware and knowledgeable po tayo. Kaya naman again guys, sa mga gusto din pong mag-trade dyan sa Xness, nandyan din po yung link sa aking comment section as well and also dito sa ating mismong post, no? Especially efficient and effective kasi ang pagta-trade sa Xness. Now, eto na nga po mga ka-traders, simulan na po natin, ano? Na kung saan, syempre, itong XAUUSD na ito, makikita natin, nagulat din po ako sa nakita ko ngayon, ano? Nag-shoot, no? Dito, makikita natin na kaya sinasabi ko no? Tama pala ako ng sinabi talaga dahil ang sabi ko kahapon, July 16, ito 30-minute time frame din po. Ang gold kasi guys, makikita po natin dito ang gold, ano? Nasa gitna almost, 'di ba? Ito yung high, ito yung low. Mga nasa ano siya ito yung gitna . Okay? So sabi kong ganyan, hindi dapat mag-buy long or hindi dapat mag-sell short din. Kasi, kung halimbawa, nag-sell short ka pa rin dito, pinilit mo, nag-sell short ka, tumaas yung presyo nga po, wala na no? Ang tawag doon, margin call ka na, no? Liquidated ka na. Okay, so, kaya again, makikita natin dito, ano po, na kita ninyo, no, na talagang grabe yung kanyang tinaas din. Bumalik dito, anong sabi ko doon, no? Tumama nga po tayo. Unang-una sabi ko, wag na mag-sell short dito. Tumama ba? Yes, kasi tumaas . At anong sabi ko pangalawa po? Sabi ko, pagka nandito na ulit, bumalik, okay? Nandito na ulit, bumalik sa kanyang resistance level, no? Sa kanyang supply zone, na 3,350 to 3,370, which is ito nga po, ito mismong particular time na ito, no? So, makikita po natin dito na sabi ko, 'di ba? Pwedeng mag-sell short. Although insights ko lang naman 'yon, hindi po advice 'yon. But again, depende sa inyo, no? Kung ako, 'yun ang gagawin ko, no? 'Yun lang naman yung sinasabi natin dito. Kung ako yung magte-trade, 'yun ang gagawin natin dito. So, kaya makikita po natin dito. Kasi, ayan, multiple resistance levels na, etong range na yan, between 3,350 to 3,370. Kung ako, magse-sell short po ako dito. Okay? So, at anong nangyayari ngayon sa price ng XAUUSD, ng gold, no? It's definitely bumababa, no? Ito mga pinagsasabi natin, na mga technical perspective lang naman po ito. Okay, technical perspective kung ano yung nakikita natin sa chart, no? But what is really more important is for you to have an ample knowledge and also yung tinatawag natin na fundamental factors. Kailangan po alam niyo 'yon, okay? At kumbaga kayo na bahala, no, na mag-research doon. Ayaw natin na spoon feeding lahat, no? Ang gusto natin syempre, nagbibigay tayo ng idea, but also yung mga viewers natin, no? Yung mga followers natin, nagre-research din sila, 'di ba? Kahit papaano, no? Para sa sarili nila. Okay? So, kaya ngayon bigyan na lang po natin ng conclusion kung ako, no? Anong gagawin ko ngayon? Magbabuy ba ako? O since, halimbawa, merong yung resistance dito, may support din dito, but also, yung previous resistance, naging support dito, ano ba dapat, no? Ako, magiging play safe ulit ako kasi ando na nga yung mga clues and hints . Nung bumalik dito, kung ako yan, magse-sell short ako, halimbawa, kagabi ba to o kanina? Diba? So, July 16 mga kagabi, no? So, bumalik. Sabi ko nga, diba, pag bumalik dito sa range nito, which is bumalik, magsi-sell short ako dyan.
So makikita natin ka-sell short kagabi. Pero ngayon, na bumaba na nga rin, 'di ba? Tumaas na malaki. 'Yan ang sinasabi ko po sa mga estudyante ko, sa mga tinuturuan ko din ano. Sa mga viewers na tandaan nyo po guys, no, ang mga patterns po sa chart, no, and also yung mga tinatawag natin na statistical patterns and tools diyan. Akong pinapaniwalaan ko, for example, dito sa manggalaw na ito, pag malaki ang itinaas, for example, ito, laki ng tinaas anong pong possible implications, no? Pwede ring malaki ang ibaba. Ano pong nangyayari ngayon? Tumaas na malaki, kinanon din ng malaki. 'Di ba? Parang eto, tumaas na malaki, parang mid halfway na rin yung retracement niya. Okay, yung pullback niya. So, kaya naman again, no, kung ako dito, magpe-play safe ako, again, kasi dapat mag-sell short kahapon pa, no, kagabi pa. Pero ngayon, sell short ba tayo? Mayroong support nga rin po dito no? So, coach, may support naman pala. Di dapat, 'di ba, buy yan, buy long or buy tayo dito. No, buy stop. So, ayoko pa rin, magpe-play safe pa rin ako dahil kasi syempre hindi mo masasabi, kasi nga ang laki ng tinas dito, baka hindi natin alam, 'di ba? Baka bigla nang tuluyang bumaba yan. So, 'yun yung pinapangamba natin at 'yun ang iniiwasan natin na mangyari na may fake out na akala mo tataas. Since may support. Coach, tataas ulit. Syempre yung previous prices, we cannot guarantee that we will do the same. No, it will be the same as the previous patterns or movements ng chart. Kaya syempre risk first, no? Risk management talagang dapat natin na i-prioritize, no? Dapat natin na priority. So, kaya again, yun yung aking pinaka dyan, Kumbaga, ganun pa rin, no? Nasa gitna kasi, kaya mahirap Kumbaga, mid halfway. Ibig sabihin, pwedeng 50% na pwedeng bumaba, 50% na pwedeng tumaas. Ganun na ganun. Parang katulad ng kahapon. Dahil nandito, halimbawa, kagabi nandito, parang wala nang pwedeng iangat no? Unless mag-break out. Magsa-sell short ako dito. Parang konti yung risk, mas malaki yung reward, mas okay. Pero dito, nasa gitna ka kasi, parang ang laki na ng binaba, magse-sell short ka pa, mamaya biglang mag-reversal yan, biglang mag-retest ulit yan, tumaas, paktay ka kasi dito ka nag-sell short, biglang gumano, mababa margin mo, liquidated ka na, margin call ka na. Okay? So, kaya tayo dito, ang sinasabi natin, syempre naman, mag-ingat, no? Yes, may opportunities, kung nasa gitna, syempre, kung nag-sell short ka at tumama, bumaba pa rin, edi panalo ka, 'di ba? Pero kung paano kung kahatulad kapon? Sabi ko, wag mag-buy, wag mag-sell. Halimbawa nag-sell ka, no? Dito po 'yun dito po 'yun. Tumaas. Although bumaba naman siya, pero kung di ka nagtipat, nakasabay ka dito tumaas, sure ako liquidated ka na. Ang laki, 'di ba? So, kaya naman again, nasa gitna kasi yan. Pagka nasa gitna, mga lessons learned ko po dyan is, guys, real talk po. Sabi ko nga, ano ba yung kailangan natin dapat gawin? Kapag market, yung plinano mo, yung bias mo, hindi pa masyadong nangyayari, o hindi nangyayari, wala kang kailangan gawin. You do nothing. Ang ibig sabihin po nun, wala kang gagawin. Hindi ka mag-entry, hindi ka mag-exit dahil wala ka naman position. All you have to do is to observe and wait. No? Wait for the reversal, wait for the confirmation, wait for the signals to show you kung anong pwede mong gawin. Okay, so yun po yung sinasabi natin dito. Kaya again, nasa gitna 'Di ba? Naniwala na kayo. Kung matigas ang ulo natin, sabi ko na 'di ba, wag mag-sell short kahapon, kagabi. Nangyari, nag-sell short kayo, tumaas. Dilugi na, 'di ba? So may mga ganyang pagkakataon pag nasa gitna. Sinasabi ko rin sa mga tinuturo ko yan, sa mga estudyante ko, wag masyadong mag-trade. Wag basta-basta mag-trade. Or talagang wag na lang mag-trade. Kasi pwedeng 50% o pwedeng trading is all about probability. And I studied the banking and finance statistics. So, kino-compute natin yan actually, sa mga personal strategies natin. Kaya again, sana marami kayong natutunan, dito sa vlog natin na to. Gagawa pa tayo mga contents na ganito. Inaaraw-araw na nga natin, lalo na kapag hindi busy at hindi pagod,
So, kaya again, no, kung again, ulitin lang po natin, no, disclaimer, for educational purposes lang po ito. But again, sa mga gusto mag-trade din po sa Xnest, nandyan po yung link sa aking post, no? And also, nasa comments. But also, nasa post na natin mismo na to kung gusto nyo mag-trade sa Xnest. So, yun lamang po. Maraming salamat sa panonood ng videos na to. Mag-comment po kayo. And see you for more contents like this.